Lucas POV. Alis! Ang baho mo! Ang aga-aga narito ka? Mamalasin yung paninda ko dahil sa'yo eh! Bulyaw ni Aling Marta sa akin habang nakatayo ako sa tapat ng kainan nito para sana bumili ng pagkain ngayong almusal. Kumakalam ng sikmura ko dahil sa matinding gutom matapos ako makatulog ng hindi naghapunan kagabi. Dahil na rin sa tagang masama ang pakiramdam ko at halos hindi makabangon. Dahil wala akong matinong bahay na inuuwian at sa kalsada naninirahan, may mga pagkakataon na nababasa ko ng ulan habang natutulog sa daan. Makalipas ang mainit na maghapong paghahanap ng kalakal sa kalsada para dalhin sa junk shop at magkapera. Swerte na rin, kuminsan na may taong kusang nag-aabot ng limos, pero kadalasan ay wala dahil sa nakikita nilang kumpleto naman ang bahagi ng katawan ko at malakas na pangangatawan. Ano ba? Umalis ka sabi dito. Hindi ka ba taga-aalis? Anong tinatayo-tayo mo dyan? Doon ka! Galit na sigaw pa nito na nakapamewang sa harapan ko. Bibili sana ako na makakain para sa almusal, Aling Marta. Sagot ko. Ayoko na kasi maglakad na malayo para pumunta sa ibang tindahan. Dahil pakiramdam ko, hindi ko kaya maglakad na malayo. Nanlalambot ako at nanginginig kahit pa mataas pa ang sikat ng araw. Alam ko na epekto to ng mataas na lagnat, kaya kailangan kong kumain para makainom ng gamot. Wala ng pagkain, ubos na, kaya umalis ka na. Masungit na sagot nito habang nakatakip ang kamay sa ilong at iwinawagayway ang kanang kamay para utusan akong umalis at lumayo. Parang awa mo na, Aling Marta, kailangan kong kumain. Masama ang pakiramdam ko kaya hindi ako makapunta sa malayo para maghanap ng mabibilhan. Pakiusap ko dito. Tiningnan ako nito na may pandidiri mula ulo hanggang paa bago nagsalita. May pera ka ba? Kung manghihingi ka ng limos sa pagkain ngayon, ay hindi pwede. Wala akong may bibigay sa'yo dahil wala pa akong benta. Nakasimangot na sabi pa nito. Ano pa nga bang aasahan ko? Akala na naman niya manlilimos ako. Kung bakit ba kasi ganitong tingin ng lahat sa mga taong nasa kalye? Hindi niya ba alam na bukod sa mukha kong pulubi ay may kakayahan din ako magtrabaho? Basta bigyan lang ako ng chance at pagkakataon. Agad na inilabas ko ang 100 nasa bulsa ko at iniabot dito. Pero tiningnan lang ko nito na may pandidiri na akala mo may sakit na nakakahawa. Ipatong mo dyan sa mesa dahil baka mahawa ko sa mikrobyo ang dala mo kung lalapit ka sa akin. Sabi pa nito, kahit nakakainsulto mga salitang lumalabas sa bibig nito, ay binaliwala ko na lamang at sinunod ko ang sinabi nito. Agad na inilapag ko sa mesa ang pera at humakbang paatras para magkaroon ng distansya dito. Hindi na kasi magandang hilat siya ng mukha nito, lalo pa at kulang na lang ay gaitan ako ng walis para walisin paalis sa harap ng tindahan nito. Alam ko na magagalit siya, oras na hindi ako sumunod. At sigurado ako na hindi niya gusto na narito ako, kaya nakasigaw na naman at lukot ang mukha ni Aling Marta. Posibleng tulad ng dati, ay palalayasin ako nito hanggang sa mauwi, sa ipagtaboyan ulit gaya ng mga nakaraan. Agad na lumapit to sa lamesa kung saan ko pinatong ang pera at mabilis na kinuha gamit ang kamay na nababalot ng plastik, saka pumasok sa loob. Masakit makaranas ng ganito. Oo nga at pulubi ako. Pero hindi ako masamang tao. Kung iturong kasi ako ng mga taong nakakasalumuha ko, ay talo ko pang may sakit na nakakahawa. May pagkakataon pa na akala mo, ay kriminal akong gumawa ng labag sa batas kung husgahan ng mga tao. Pulubi man ako, kulang sa ligo at walang tahanan. Pero ni minsan ay hindi ko nagawa ang magnakaw o gumawa ng kahit anong hindi maganda sa iba. Maaaring lumaki ako walang pagkakakilanlan at walang magulang na mauruga. Pero alam kong salitang tama at mali. Alam kong pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya hindi ko naintindihan kung bakit madalas ay nakakaranas ako ng hindi magandang trato sa lahat ng tao sa paligid ko. Heto na, umalis ka na dito at baka wala ng customer ang kumain sa karinderya ko. Oras na magtagal ka pa dito. Sabi ni Aling Marta, sabay hagis ang nakabalot na plastik na pagkaing binili. Walang imik na lumapit ako at pinulot ang pagkaing hinagis sa harap ko. Wala na akong pakaalam sa trato niya sa akin
Dahil ang nasa isip ko ngayon ay ang makakain at magkaroon na naman ng sikmura ko. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas para mabuhay. Dahil sa totoo lang, ay wala kong kahit anong inspirasyon para magkaroon ng direksyon sa buhay. Kahit mahirap ang mag-isa at wala kong kilalang kamag-anak, kahit na isa man lamang ay ginusto pa rin na mabuhay. Ayokong kitilin ng hininga ko dahil lamang sa kakulangan ko at wala makitang kahit na anong potensyal sa pagkatao ko. Hindi ko kilala kung sino mga magulang ko, maging kung saan ako nanggaling. Namulat na lang ako sa katotohanan na mag-isa ako at kailangan na makibaka sa lansangan para mabuhay na marangal. Wala rin ako mga kamag-anak na naghahanap sa akin, kaya alam ko na wala akong ibang aasahan dito sa mundo, maliban sa sarili ko. Hindi ako nakapag-aral dahil imbes na pag-aralin ako ng mga taong kumapkop sa akin mula sa bahay ampunan, ay minaltrato ako at inalila lamang sa bahay. Tinakasan ko sila at sa murang edad, ay may nagpagala-gala sa lansangan. Marami na akong pinasok na trabaho, ang maging barter sa paradahan ng mga jeep, kargador, at tagahugas ng pinggan. Dahil sa kakulangan ko ng pinag-aralan, at kahit anong pagsisikap na gawin ko, ay nawala ng saysay matapos ako matanggal sa trabaho dahil napag-initan ako ng inchik na amo ko. Mula noon, ay hindi na ako nakahanap ng matinong trabaho. Napaalis din ako sa maliit na silid na inuupahan ko hanggang sa bumalik ako sa kalsada at nagpalaboy-laboy dahil na rin sa wala akong pera para magsimulang muli. Pakiramdam ko ay naubos na ang swerte ko sa buhay dahil heto, mahigit 6 na buwan na ay narito pa rin ako sa kalsada. Nabubuhay sa pagkalkal ng basura para magkalaman ng sikmura. Kung sana ay may kamag-anak ako o kaya naman ay may mga kaibigan na maaring lapitan, ay wala ako dito sa kalsada. Tulad ko rin kasi, ay hikao sa buhay at nagsisiksikan sa isang maliit na bahay ang pamilya na nag-iisang kaibigan ko. Alam ko na wala akong lugar doon dahil kahit sila ay hindi na magkasya. Kaya kahit anong pilit at pakiusap ni Gary na sa kanila ako tumira, ay mas pinili kong dito kalsada na lang hanggang sa makabangon ako muli. Hindi ko alam kung hanggang kailan magiging ganito ang takbo ng buhay ko at saan ako dadalhin ng kapalaran. Pero umaasa ako na balang araw ay magbabago ang lahat. Alam ko na hindi pa ngayon, pero darating ang araw na yon, hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Dahil kahit ako ng pinakamahirap at walang kwentang tao sa mundo, sa tingin ng mga nasa paligid ko, ay may puso rin ako at kakayahan na maging isang mabuting tao. Yun pa lang, alam ko na sapat na para patuloy ako mabuhay at huwag mawala ng pag-asa. Nanginginig ang tuhod ko na narating ko ang lugar kung saan ako malimit tumambay sa umaga. Pabor sa akin ang punong narito sa gilid ng kalsada, kung saan malalim at makakapagpahinga ako. Hindi na kasi ako pwedeng manatili sa araw sa lugar kung saan ako tumutuloy pag sumasapit na ang gabi. Madalas kasing ipagtaboyan ako ng mga gwardya na nakakakita sa akin malapit sa mga establishmento na binabantayan nila. Kaya minabuti ko na dito na lamang sa ilalim ng puno ng maglagi. Dito tahimik ako, walang masakit na salitang naririnig mula sa ibang tao. Bagay na naging komportable ako dahil walang mga taong pumapansin sa akin at pilit na pinapaalis sa kung saan ako tumapak na lugar. Walang pakialam sa paligid na kumain ako at inubos ang nabili kong pagkain sa tindahan ni Aling Marta. Hindi ako pwede magtira kahit konti dahil hindi lamang ang mga taong kalaban ko dito sa lansangan dahil pati na rin ang paggalagalang mga aso at pusang wala ring mga tahanan. Nagaya ko ay pilit na nakikipag-agaw na makakain. Mabuhay lang. Napapikit ako bigla matapos kong isubong huling piraso ng lumpia na binili ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin dahil may mga tila kung anong eksenang lumilitaw at sumusulpot sa balintataw ko. Maaring dala to ng masamang pakiramdam ko dahil biglang sumakit ng husto ang ulo ko matapos ang tila ilang flashback na eksena na pinagbababaril ako. Alam kong imposible na naranasan ko yon dahil kahit minsan ay hindi ko pa naranasan ang makipag-away o basag ulo kahit malaking kalye ako. Hindi lahat ng taong lumaki sa kalsada ay basagulero dahil isa akong patunay na kahit ang batas trapiko ay sinusunod ko.
Wala rin ako maalala na nakasuot ako ng magarang kasuotan, gaya ng nakita ko sa imahe na dumaan sa isipan ko. Dahil sa buong buhay ko, ay hindi pa ako nakapagsuot noon. Sa status ko sa buhay, malabo mangyari na ako ang lalaking nakita ko sa imahe, sa tila flashback ng nawawalang bahagi ng memorya ko. Masyado na yata akong dinadayan ng aking sariling imahinasyon, dahil siguro sa kagustuhan na magbago ako ng takbo ng buhay ko. Kaya kung ano-ano na lang pumapasok sa isipan ko. Sa lubong ang kilay, habang nakakunot ang noon na magmulat ako ng mga mata. Walang pagbabago sa paligid ko. Nasa ilalim pa rin ako ng puno at ngayon inakasandig ng katawan dahil sa matinding kirot ng ulo na nararamdaman ko. Hindi na bago sa akin ang ganitong pangyayari. Hindi ko alam kung pangitain ba to o ano. Natatakot akong isipin na paano kung ako nga lalaki nakita ko walang angwang binaril. Hindi kaya posibleng mangyari din to sa akin sa totoong buhay? Paano kung isa pala tong babala na nagsasabi sa akin kung ano magiging kahinatnan ko balang araw? Kung totoong pangitain na yon, ibig sabihin iyayaman ako. Pero teka, paano? Hindi naman nahuhulog sa lupa mula sa langit ang kayamanan, kaya imposibleng mangyari ang bagay na yon. Napailing ako sa mga bagay na laman ng isipan ko. Apektado pa rin kasi ako sa ilang eksena, basta lang lumitaw sa isipan at tila isang nawawalang bahagi ng alaala ko. Siguro ay dala lamang talaga to ng labis na gutom at sobrang pag-iisip, kaya bigla na lamang may ganitong bagay ako nakikita na tila ba may isang babala. Posible na naman na imahinasyon ko lamang to dahil na rin sa matinding gutom na inabot ko. Bukod kasi sa hindi na ako nakakakain ng hapunan, ay tanging 3 pirasong tinapay lamang at tubig ang laman ng tiyan ko. Halos hindi ako makabangon kagabi. Mabuti na lamang at tinulungan ako ni Luis. Pulubi rin na tulad ko. Kung siguro hindi ako nito pinainom ng gamot, ay baka hanggang ngayon ay para pa rin ako lantang gulay na nakahandusay sa gilid ng establishmento kung saan ay madalas akong doon matulog. Kahit paano kasi, ay sakop kami ng bubong. Umulan man at humangin na malakas, ay nagsisilbit ng proteksyon sa amin. Mabuti na lamang at mabait ang gwardiya na naka-duty doon sa gabi. Hinahayaan kami ni Luis na tumuloy at matulog sa harap ng lugar sa kondisyon na hindi kami mag-iiwan ng kalat at pananatilihin na malinis ang lugar kapag iiwan na namin sa umaga. Napatunayan na kasi namin sa kanya na mabuti kaming tao na pulubing kasama ko. Bagay na kinatuwa nito dahil may kasama umano siya na nagbabantay sa lugar. Mag-isa lamang kasi siyang naka-assign doon. Bukod sa madilim ang lugar, ay may pagkakataon rin na may nagtatangkang pumasok. Pero dahil naroon kami ni Luis, ay natutulungan namin si Kuya Rudy na maitaboy ang mga pangahas na magnanakaw na pumapasok doon. Oy Lucas, ayos ka lang ba? Maputla ka yata. Bungad sa akin na nag-traffic enforcer na si Kuya Robin. Medyo masama pong pakiramdam ko, Kuya Robin. Nakapikit ko na nasagot ko. Umatake na naman kasi ang matanding sakit ng ulo ko, kaya pinilit kong kayanin na wag bumigay ang katawan ko. Ramdam ko ang kirot na gumuhit sa sentido ko, at hindi ko maipaliwanag na kung anong liwanag ang lumitaw na naman sa balintataw ko, na tila isang malabong alaala. Lucas, mukhang kailangan na kitang dalhin sa ospital. Nanginginig ka na tumitirik ng mga mata mo. Narinig kong sabi nito at mabilis na nagradyo sa mga kasamahan. Kuya, kailangan ko lamang po makainom ng gamot. Sabi ko, inaalala ko kasi ang perang ipambabayad ko sa ospital kung sakaling dadalhin niya ako doon. Walang kahit na sinong kilala ko willing magbayad kahit 5 para sa hospital bills ko. Sigurado na doon ako mamamatay ng tuluyan dahil wala rin naman akong kakayahan na magbayad. Sa tingin ko, kailangan ka na talaga sa ospital. Teka, magsasalita pa sana to nang pilit na ngumiti ako at dumiling. Sanay ng katawan ko sa sakit, kuya. Kailangan ko lang po talagang uminom ng gamot. Dahilan ko, wala itong nagawa, kundi ang umiling na lamang sa harap ko at pinasadahan ng tingin ang mukha ko na tila ba doon makakakuha ng sagot sa lahat ng katanungan na tumatakbo sa kanyang isipan. Bueno, kung ayaw mo taga, wala kang magagawa. Sabi nito sa akin, inabot ang plastic na hawak nito.
Dito ka lang. Pupunta ako ng pharmacy para mabilhan kita ng antibiotic. Paracetamol lang pala tong meron ka. Pero sa tingin ko, ay may posibilidad na may infection ka sa katawan dahil na rin sa simptomas na nakikita ko. Paliwanag dito sa akin, saka mabilis na tumayo para tawagin ang isang kasamahan para tingnan ako. Walang pakaalam na nakaupo lamang ako habang nakasandal ang likod at ulo sa puno habang nakatingin sa kalsada kung saan maraming taong nilalampasan lamang ako. Nakakatuwa talaga dahil kahit na nasa ganito akong sitwasyon ay may mga taong busilak ang puso na willing na tumulong para sa akin. Mabait talaga ang Diyos. Wala man ako matatawag na kapamilya. Pero dito sa lansangan, kung saan ako'y natagpuan ko mga taong gaya ni Luis, Kuya Robin at Kuya Rudy na handa kong damayan sa oras ng kagipitan. Sila lang ay sapat na para masabi ko na mahal din ako ng Diyos at may mga tao nagpapahalaga din sa akin kahit hindi pa ako pinapahalagahan ng lipunan. Hindi nagtagal ay bumalik si Kuya Robin dala ang gamot na binili niya para sa akin. Heto, inumin mo na muna to Lucas. Maigi pa sa bahay ka na muna namin pumirmi habang masamang pakiramdam mo. Baka lalo lamang lumalang kondisyon mo kung mananatili ka dito sa kalsada. Doon pwede ka maligo na maayos at makakain ng tama. Mahabang sabi nito. Nahihiyaman itumango ako bilang pagsang-ayon. Tama siya. Kailangan ko nga ng pansamantalang matutuluyan. Nakakahiyaman, pero ramdam ko na mahina ako at hindi ko pwedeng ipagwalang bahala ang bagay na yon. Mas maigi nang lunukin ko ang pride ko at makituloy muna kina Kuya Robin kaysa mamatay ako dito sa kalsada. Alam ko na sa mga oras na to ay tanging siya lamang ang pwede kong lapitan dahil tanging siya ang bukod tangi at nag-iisang nag-alok sa akin ng tulong. Kuya, ayos lang po ba na makituloy ako sa inyo? Paano pong pamilya mo? Nag-aalala na tanong ko. Mabait si Kuya Robin, pero hindi ko rin pwedeng hindi isipin ang pamilya nitong kasama sa bahay. Imposible naman kasing gaya ko ay mag-isa lamang siya, lalo na at may edad na rin siya kumpara sa akin. Ayos lang yun Lucas, mabait ng asawa ko at wala naman kaming anak na kasama sa bahay. Doon ka muna, para kahit paani bumuti ang pakiramdam. Saka wag mo na isipin ng mga susunod na araw, basta gumaling ka muna. Nakakaunawa na sabi nito. Kilala ko siya. Sa tagal ko dito sa kalsada, ay isa siya sa mga matinong pulis na nakilala ko. Humahanga ako sa sipag at dedikasyon niya sa trabaho, pero mas humanga ako ngayon dahil napatunayan ko kung gaano siya kabuting tao na may busilak na puso na handang dumamay sa oras ng kagipitan. Pre, kayo muna bahala dito ha. Ihahatid ko muna sa bahay ang isang to. Bili ni Kuya Robin sa kasama. Sige pare. Sagot ng kausap sabay tango. Hindi nagtagal ay sakay na ako ng owner na jeep na minamaneho ni Kuya Robin. Nakakahiyaman pero napilitan akong umupo sa harap. Alam ko kasi na bukod sa hindi malinis ang kasuotan ko ay posibleng may amoy ang katawan ko. Dahilan kaya pinagtaboyan ako ni Aling Marta kanina. Isang lihim na suyap ang ginawa ko kay Kuya Robin na nasa kalsada nakatutok ang paningin. Wala akong nakikita na kahit anong bahid ng pangdidiri mula sa kanya. Bagkus, ay tinuring niya akong parang isang normal na tao. Hindi nagtagal, ay narating namin ang maliit na apartment na tinutuluyan ni Kuya Robin. Nalaman ko na nangungupahan lamang pala sila dito sa isang apartment sa Santa Cruz, Manila. Taga-Romblon daw sila at 5 taon pa lang na nakatira dito matapos malipat ng destino. Kahit nahihiya sa asawa niyang sa Ate Lorena, ay nakituloy ako. Hindi ko tinanggihan ang mga bagay na inaalok nito, lalo na makaligo na maayos gamit ang maligamgam na tubig na hinanda ng asawa ni Kuya Robin matapos malaman nitong masamang pakiramdam ko. Laking pasasalamat ko sa dalawa dahil dito, ramdam ko na tao ako. May tahanang masisilungan at may mga mabuting taong nakapaligid sa akin. Alam ko na pansamantala lamang to dahil kapag gumaling na ako, ay babalik ulit ako sa kalsada para harapin ang hamon ng buhay. Mabuti naman at kasya sa iyong damit ni Robin. Nakangiting sabi na Ate Lorena na nakatingin sa akin matapos kong maligo at lumabas ng banyo. Heto, kumain ka na.
May kanin at ulam dito sa mesa. Makakabuti sa'yo ang sabaw ng sinigang. Sabi nito, saka iniwan ako sa kusina. Magkarugtong lamang kasi ang kusina at banyo, kaya dito agad ang bungad ko. Kahit paano, ay hindi na nakakahiya sa amoy aso at kalsada ko. Dahil heto, presko ng pakiramdam ko at wala na masamang amoy na nakadikit sa katawan ko. Malaking bagay taga makaligo na maayos. Lalo na ang may bahay ako na tinutuluyan ngayon. Isa ito may tuturing na biyaya. Kaya habang kumakain ako, ay nangako ako sa sarili ko na maghahanap ako ng trabaho kapag gumaling na ako. Babalik muna ako sa posting ko, Lucas. Kapag may kailangan ka, sabihin mo kay Ate Lorena mo. Siya nang bahala sa'yo. Sabi ni Kuya Robin na bumungad sa pinto ng kusina kung saan ako kumakain. Opo kuya, maraming salamat po. Kapag nakita mo si Luis, pakisabi po na narito ako sa inyo. Pakiusap ko. Sige, ako na bahala kay Luis. Magpahinga ka na. Kapag tapos ka na kumain at matulog ka agad para makabawi ng lakas ng katawan mo, huwag mo nang isipin ng mga kaibigan mo, ako nang bahala. Nakangiti na sagot ni Kuya Robin. Nakahinga ako ng maluwag at umaasa na makita agad ni Kuya Robin si Luis. Alam ko kasi nahanapin niya ako, oras na hindi masabi ni Kuya Robin ang mensahe ko. Palibhasa, may maayos sa silid-tulugan. Kahit maliit lamang, tagang komportable ako. Nakatulog ako ng maayos matapos ko maligo at makakain. Hindi na nga ako ginising na mag-asawa maghapon, kahit dumarating si Kuya Robin mula sa duty nito sa kalsada. Nakakatuwa na ngayon ay mukha akong tao, hindi madungis at mas maayos sa suot na damit. Kahit pinaglumaan to ni Kuya Robin, ay mas maayos naman to kumpara sa ilang pirasong damit na pinagpapalit-palit ko araw-araw. Wala rin kasi ako mapaglagyan, kaya ang mga damit na dala ko ay pinaghatian namin ni Luis hanggang sa unti-unti nang naubos. Mabuti naman at kising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Ate Lorena. Mabuti na po kahit paano ate. Magalang na sagot ko. Siya, kumain ka na. Hindi ka na namin ginising ng kuya mo dahil mahimbing ang tulog mo. Maigit gumanda ang pakiramdam mo. Mahinahon na sabi nito. Ramdam ko na kahit hindi ko sila kapamilya, ay tinuturing nila akong hindi iba sa kanila. Kahit lalaki ako, ay may pagkakataon na lihim na nagiging emosyonal ako dahil itong mabuting trato na naranasan ko ngayon ay hindi ko maramdaman mula sa mga taong nakapaligid sa akin sa lansangan. Hindi nagtagal, matapos kong kumain tinawag ako ni Ate Lorena na pumunta sa sala. Naabutan ko ang mag-asawa na nanonood ng balita sa telebisyon. Mabuti naman at nagkakakulay na ng mukha mo, Lucas. Hindi ka na maputla ngayon. Bungad agad ni Kuya Robin. Sabi ko naman sa'yo kuya, tamang pahinga at gamot lamang ay ayos na ako at hindi na kailangan na pumunta sa ospital. Kumakamot sa batok na sabi ko. Paano ba naman kasi? Ay walang may dudulot na magandang tumarakas sa kalsada. Hindi ka naman mukhang pulubing baldado. Malakas ka at buo. Hindi mo kailangan mamalimos. Bakit hindi ka maghanap ng maayos at matinong trabaho? Tanong nito. Kulang na lang ay lumubog ako sa kinauupuan ko. Heto, at may nagtatanong sa kakayahan at lakas ko. Alam ko na mabuting intensyon niya, pero para itong masakit na katotohanan na sampal sa pagkatao ko. Tama siya, kumpleto at buo ang bahagi ng katawan ko. Pero hindi ko alam kung anong klase ng kamalasan ang tumama sa akin at hindi ako matanggap sa trabaho. Marami na po akong sinubukan na pasukan kuya, pero lagi na uuwi sa wala hanggang sa pinapalayas ako sa silid na inuupahan ko at sa kalsada na punta. Dahil wala po akong nakagis ng pamilya. Nahihiyang paliwanag ko. Alam ko na higit kanino man ay maintindihan ako ni Kuya Robin. Siya ang nag-iisang taong nakapansin sa akin sa kalsada at pinagkatiwalaan ng dahil sa loob ng kanilang pamamahay. Kahit pa isa akong estranghero. Alam ko na sa katayuan ko sa buhay ay katatakutan ako imbes na tulungan gaya ng ginawa ni Kuya Robin. Kaya naman humanga ako ng husto sa kanya. Sa milyong taong narito sa mundo, iilan lang ang tulad niya na walang pag-aalinlangan na tulungan ako. Kapag magaling ka na,
Titingnan ko kung kaya mo na magtrabaho. Magtatanong-tanong ako kung may trabahong bakante para sa'yo sa makakilala ko. Sabi ni Kuya Robin. Sa narinig ay nagkaroon ako ng munting pag-asa. Sana nga ito na ang tsansa na hinihintay ko. Alam ko nahulog ng langit si Kuya Robin. At ngayon, heto ako nagmukhang tao at may bahay na tinutuluyan malayo sa maingay, mausok at magulong kalsada na naging bahagi ng buhay ko sa nakalipas na 6 na buwan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.